Yan. Yan. We have three general steps. And we have summation forces H. C is equals to T. Yan. We need to balance both. Yan. And number two, check the still stress kung nag-yield ba ito and or hindi nag-yield. Kasi natutunan natin yung magiging ano no output nito. So, inalam din natin or sinabi rin natin na as in direct muna tinitreat nating still yields yung ating scenario. And later on, we are getting the moment na, no? Either sa T or sa C. And we found a moment capacity. Okay. Okay tayo doon, guys. So, ngayon, idadagdag na natin yung code ng NSCP 2015 at saka nagaling din sa ACI 318, American Concrete Institute, no? So, before that, I will just derive paano ba chine-check si FS talaga. Nung una kasi hindi natin nilalagay yan, no? Dinadirect natin as tension controlled yung ating beam. So look at this strain diagram here. Ito. Nakikita, Ventura? Strain diagram. Okay. So, ito. Yung meron tayong strain sa concrete 0.003. Yan, that is fixed. And the strain of steel, no, Fs over Es. Okay? Well, madederive natin dyan yung Fs. Ayan siya, oh. Si Fs dito, by similar triangles or yung ratio and proportion ng strain. No? So, the effect of the compression force doon sa beam is nagke-create ng concrete block. At yan nga yung A times 0.85 F prime C kapag rectangular ang beam mo. Okay? And so on, nagke-create ng lower neutral axis kapag hindi masyadong mataas yung ating steel. Okay? So, for the meantime, i-generalize muna natin na sa ganitong ayos siya. And knowing that your effective depth is from the compression fiber down to the centroid of the steel. Nakikita po ba ng lahat? So, ayan. So, yan, effective depth. And then, yung neutral axis is nandun sa part ng zero. Zero strain. Ayan siya. So, therefore, sinabi din natin na ito. Yan. Ba't ganun? Yan, ito. Is yung C. Very good. Tapos, meron tayo A, no? Na less than C. Magkakatanda ko si Ike yata eh. Okay? So, ibig sabihin, obvious na itong portion na to sa baba is called D minus C. So, by ratio in proportion, you can see that 0.003, okay, 0.003 over C, that is the dimension of this triangle above, no? And it is equal or similar to the triangle below. And that is the strain, okay, Fs over Es, no? Es over D minus C. So, comprising the parameters DC, Fs, Es, ayan, yan yung kailangan mo sa Fs. Kung i-rearrange natin lahat yan, no, magfo-fall out yan sa formula na to. Fs is equal to, okay, 600, no, 600 times D minus C over C. Yan.
Wala kasi yung panulat ko eh. Yan. Meron na tayong panibagong formula na naman na naisa sa ulo. Which is lagi yan. Fs is equal to 600 d minus c over c. Pareak na lang kung na gets natin. So sir, Fs is still stress. Yes. Therefore, I will get first Clarissa. Diba? Kailangan meron muna akong C. And of course, may effective depth ka. You can now check your actual still stress. Gamit lang yung C. No? Kaya lang, paano mo makukuha si C? Eh, di mo kagad ma-define si neutral axis. Diyan tayo gagamit ng code. No? So, tandaan muna natin si Fs ha. Yan. Diyan tayo gagamit ng code. So, we have a singly reinforced beam. Direct analysis for rectangular only ito ha. Muna. Okay? I have a formula here na A, I key is equals to beta 1, C. Oh, di ba? So, medyo magkakaroon ka ng confusion. Saan galing si beta 1? Saan galing itong formula na to? So, exit ko lang. Yan. Meron tayong code na ito. This notation and codes. 422.2.2.4.3 sa ating NSCP 2015. The values of beta 1 shall be in accordance with this. And we have also this 4.422.2.2.4.1. Yung tinatawag nating A is equal to beta 1C. No? So, fix na yan. Related si A and C because of beta 1. So, paano makukuha si beta 1? Depende sa F prime C mo. So, si F prime C is nagre-range ng 17 to 55. No? Ang pinakamababa na F prime C is 17, nasa lightweight concrete kasi siya. So, kapag nasa gitna yung F prime C ng 17 to 28, you will use beta 1 as 0.85. 28 to 55, gagamit ka ng itong formula na to na isa sa ulo mo ulit. Di bale, habang tumatagal, madali mo na yung ano yan, dadaloy na lang kung sa dugo mo yan. Okay? So, again, 0.85 minus 0.05 times F prime C minus 28 over 7. And lastly, kapag lumalakas yung konkreto mo, yung mixture mo, greater than 55 MPa, you will use beta 1 as 0.65. Okay? Kapag hindi ko mini-mention yung F prime C, sabi ko sa inyo, 21 yung gagamitin nyo. Therefore, yung beta 1 is 0.85. Okay? Automatic yan. So, if we continue pala, Fs, okay, is equals to 600D minus C over C. Hindi muna natin ipalagay na nagte-tension control dito. Okay? So, alisin na natin muna yung scenario na yun. So, ang gagawin ko, I will check C using A is equals to beta 1 C. Nag-sample tayo ng isa dito eh. 'Di ba? Try natin balikan. Ayan. Pagdating ng checking sa number 2, no po, dinirect na natin yung still yields. Pero wag na yan. Tanggalin natin yan ganyan. Ito yung talagang ginagawa. So, hindi tayo nagsho-shortcut sa totoo lang. Pero gusto sana natin yan na nag-yield. Pero check mo muna. Baka kasi hindi. So, A is equals to beta 1 C. So, dahil ang F prime C natin is 21, we will use beta 1 as 0.85. Okay? 0.85 C. Okay? A. And may formula tayo ng Fs is equals to 600 D minus C over C. CC muna kunin natin. Makukuha natin si A dito. 'Di ba? Sa first step, A should be equal to, if we understood the sense, no? Hindi mo pwedeng sabihin kasi na Fy is equal to Fs muna eh, 'di ba? That is the ano eh, the rule eh. Unless it is still yields.
no? Hindi tayo sa FY nakatingin. Nandun tayo nakatingin sa FS. So, ganito. So, 0.85 F prime C AB is equal to AS FS. Eh, di ba ang FS is 600 D minus C over C. So, you will get 0.85 in terms of A. Kung pwedeng in terms of A, si C is magiging A over 0.85. Yan. Tapos, ito rin, A over 0.85. Kaya lang, mas mahirap kasi iyan ilagay sa calculator. Kaya ang ginagawa, ako lang is yung A na lang i-divert ko muna sa C. Which is, this is beta 1 C. So, ilan na lang unknown? Ang mangyari, C na lang ang unknown. So, kukuha muna ako ng C to check that. Did you get the point? So, 0.85 F prime C, 21. And then yung A naging beta 1, di ba? Anong gagamitin nating beta 1? 0.85. So, unknown si C, X muna. Tapos si B is, ano ba B natin? Ano B natin? 350. Yan, 350 equals, work. Yan. 468, di ba? Is area ng steel, 468.75 pi times 600 times D, 525 minus C over C. Sir, shift solve talaga yan? Opo. Kunin natin yung nag-iisang C na lang, no? So, shift solve around, kung si A is nasa 100, di ba? Lagay lang tayo kahit paano ng value. 223.85, no? Or should I say 223.847? Pareak naman kung nakikita yung sagot. So, ano gagawin ko ngayon dyan? That will be your actual C. So, I will store that to C. Ngayon, sinasabi ko na i-store nyo yung buo. No? Pero pag isusulat nyo siya sa papel nyo, hanggang 3 digits, 847. No? So, for the meantime, I will off this one. And, ano mangyayari? I will check my FS na. O, i-input ko yun sa calculator. Ano na yung check? Ano yung FS ko? 525 minus the one I get, no, na C. And magbibigay siya sa sayo ng actual steel stress. 807. Pag mas malaki pala yung FS, sir, mag-yield yung back, sir. Correct. So what's the final answer? Is it yielding? FS. Yes, sir. Yes. No? Therefore, you are now sure that it is yielding. So you will say that Fs is equal to Fy. Dahil USD ito, hindi siya lumalampas dapat ng Fy when we calculate. Eh dahil lumalampas si steel stress, hanggang doon ka lang sa limit ni Fy. That's the ultimate strength design. Therefore, you can proceed doon sa ginawa natin na solution. Nagkataon lang nung unang sinolve natin ito, nagtansya tayo or nag-assume tayo na nag-yield siya. Nakukuha nyo na? Nag-assume tayo na nag-yield siya without checking the FS. Yung pala, when we do the checking process talaga, okay, good. Buti na lang, nag-yield.
So, yung hula ko, tama pala. Okay? So, sir, same lang yung procedure ng pagso-solve nun 'no, kapag napatunayan nag-yield? Opo. Ang nadagdag lang sa calculation, etong A is equal to beta 1C. Pareha na lang kung na-gets. At mag-proceed na tayo sa next. Any question? Diyan ko nasasabi na ano, may mga senaryo talaga na ah, tini-treat mo na siyang nag-yield kasi yun talaga yung paborito natin, mag-under-reinforce. Yun yung kinukuwento ko sa inyo. Eh kaso may tatlong klase ng checking na at the end of the day, parang yung favorite mo lang din yung gusto mong mangyari. Kaya lang, inaano ka ng NSCP 2015 na ay i-ano ka niya, i-check mo pa rin yan kasi nga baka nga hindi umaabot sa tension control process. So, na ano, may equivalent kasing moment capacity kapag hindi umaabot sa tension control process. Kasi minsan, yung economical sense, hindi na-achieve. So, may mga corresponding still ratios, still requirements sa mga, sa kung saan talaga siya nakatapat. Nandiyan ka ba, Reyes? Yes, sir. Yan yung pinag-uusapan natin noong nakaraan, no? Na you need to check it, no? Pero kung nagmamadali nga tayo minsan, tension control mo na yan. Safe na safe naman na yun, eh. Okay? Di ba? So, we should do the efficient one. So, now, sa pagpapatuloy, Let's go! Let the music